si Alfonso Pons Roda, manager sa Philippine Information Agency, kay apil pa siya bugsay sa fluvial parade karong buntaga sa Pit Senior, no? Ikan daw diri sa Minawo, padulong sa Bara. So nagbugsay pa taon ko si Pons karon, no? So sa fluvial parade. So mao na gali na to makauban karon si Pons, pag-ihuman si Edgar Suruda kay doon na po siya importante nga atiman. So the show must go on. Bisan og ang atong mga panelists uban dili available, pero I hope and I'm sure coming si Executive Assistant for Mr. Robert Pinsoy. Kauban nato diri sa atong video si Silbert Atletico Doriano, ang atong IT Director na nagdala sa atong live streaming www.rmndipolog.bibli.com. Diri usab kauban ang tag-iya naka-MR sa atong tingog sa kahanginan si Tax Ilomba. Ang uban dito sa istasyon, si Danny Luod, kay off ni Danny Luod, wala punta. Without Danny Luod, we are nothing. So daghang salamat sa pinagi sa kimanan sa Radio Mindanao Network to dito. So si Rogino Monera, ingon man si Marty Libres, tapos si Jay, nalimot ko sa pilo ni Jay, ang station manager na si Mr. Edgar Dagogo. Ang kapihan sa Polog, napasi? Elaine. Elaine. Okay. O, ingon man, ang kapihan sa Polog, simultaneous broadcast kini, lagi sa kaiman sa Radio Mindanao Network, IFM o DXTR, live streaming ta. Naabot sa YouTube. Click lang mo sa YouTube. Matag simana na tanan na itong edisyon sa kapihan sa Dipolog. Makita ninyo kauban sa itong mga tanan nga mga naglabay nga mga guests diri sa tuwang programa. The only public affairs program in Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte na walay gilingan, walay ginapigan, walay sa patotax, walang kinikilingan, walang pinapaguran, o uban pa. Kay ang kapihan sa Dipolog neutral, independent, walay gahawin na itong galing nga politiko, and of course, siguro we believe na nakahatag-tag maayong kalapuan sa itong katiliban ni lahutay rambutan dagan na po nituo o ni sanong ni suporta sa atong kausa through information dissemination sa ato ang kapihan sa Dipolog. So without much ado, atong i-acknowledge o atong pasalamatan ng atong mga sponsors na nagdalaw kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo ang tanan. Daghang salamat ngadto sa Janus Marketing alang sa inyong panginahanglanon alang sa inyong mga panginahanglanon sa lain-lain ng mga spare parts sa inyong mga klase-klaseng mga sakyanan at tuwa ninyo ang Janus Marketing na nabaligyan sa mga spare parts sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Mazda, Kia, Mitsubishi, Hyundai, umuban pa sa ubos lamang na presyo. Maka ng Janus Marketing na nahimutan sa Dalan, Quezon, Ningda pa yan sa Dipolog, matawag sa 212-1148. Ipanagyahan ni former ABC President, Honorable Janus Yu. Maka ng Janus Marketing. Thank you so much. Nato kang Honorable Senator Alvis Angeles, ang atong Vice Governor o Presiding Officer sa Sangguniang Pananawigan sa Zamboanga del Norte na mag-session matag Lunes sa may alas 2 ang takna sa Kapunon diya sa SP Session Hall Ningda pa yan sa Dipolog. Kung ingon man, nagang salamat nato kang Glona G. Labad-Labad na nagkanariyon padayon na hawak kamay sa kalamuan sa Segundo Distrito. Kay mudagan pagka-kongresista sa Segundo Distrito. Daghang salamat nito kang Honorable Julio C. Napikit, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Pananawigan sa Zamboanga del Norte. Nato kang Honorable Romulo P. Suliva, Chairman, Committee on Finance and Appropriation sa Sangguniang Pananawigan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much nato sa J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer, sells fruit seedlings at a very low price. Ang fruit nursery na sa barangay Nangasan, Ulangco, doon po sila J&P Lumber Yard sa mga hapon na barangay Lingasan sa Lungsod sa Pulangco o dinhi sa barangay Galas ning Dakbayan sa Dipolog. Maligisap ang ilang J&P Lumber Yard. Kini ipanagyahan ni Mr. and Mrs. Porferio ni Cesario. Usab daghang salamat ngadto kang Attorney Vicente Dimon Presado, masig na buton o mahalagaron sa tanan gikan sa pamilya
pamilya nga liblog o tarong mula sa pagkakongresista sa Primerong Distrito sa Zamboanga del Norte. Thank you so much nga to kang Attorney Vicente Bibot Marisado. Good morning, sir. Daghang salamat nga to kang Attorney Rolando Enriquez Nieves, ang ato ang kanhing Provincial Governor o mubalik pag-alagad pagka-gobernador ng lalawigan sa Zamboanga del Norte, nagdala sa panultihon nga una sa tanan ang Ginoo ang katauhan. Daghang salamat nga to kang Engineer Gilbert C. Cruz, negosyante nga adunay tingos sa pagmahal sa mga kabus sa probinsya at tangi ang umaabot nga dakong kalabuan sa segundo distrito matod Manila. Lumad nga diplodon o gusto mulagan pagka-kongresista sa segundo distrito. Daghang salamat nga to sa National Grid Corporation of the Philippines nga nagkanayon dili mo tanong og kahoy o dili na labaw nga dili mo tukod sa inyong mga balay haduon o ilaw sa transmission lines aron mahalikay sa disgrasya. Mao kini ang right of way policy sa NGCP. Stay safe, a message of concern from the National Grid Corporation of the Philippines. Pinaagi kang Ma'am Elizabeth Gitchay Ladaga, ang Corporate Communications Affairs Officer sa NGCP Iligan o Cagayan de Oro City. Daghang salamat nga to sa ato ang OIC Provincial Schools Division Superintendent, Mrs. Natividad P. Bayubay, CISO 6, Department of Education, Zamboanga del Norte Division. Usa daghang salamat nga to kang Attorney General Junjun Napikit, ang ato ang magigitan na abogado ug city councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog nga maalagaron sa kanunay sayon kay pagitaon sayon ko kayo doolon. Daghang salamat nga to kang Mr. John Pulizaya sa ato Community Environment and Natural Resources Officer sa DENR Santa Isabel Dipolog City. Ngadto kang Mr. Muhammad Hasan Adjo, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Department of Agrarian Reform Santa Isabel Dipolog City. Nagkita ni Parpo dito sa Fishport agahapon. Ngayon siya nga karong February open na to para naman sa DAR. Kaya na sila dako kaya activity o maabot ang ilang undersecretary. Gusto niya nga ato makauban diri sa kapihan sa Dipolog. So, mo kada ang daghang kay mga programa karong tuiga sa Department of Agrarian Reform. Daghang salamat nito kang Honorable Robert P. Ligorio, City Councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog, panelist sa kapihan sa Dipolog on leave. Honorable Rolino D. Lee, Board Member sa District sa Zamboanga del Norte, President Regional Board Members League of the Philippines, panelist sa kapihan sa Dipolog on leave na rin. And of course, ngadto ka Mrs. Milagros A. Agustin, Chicago, Illinois, USA, ngadto ka Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland, o ngadto ka Lady Aretha, Senior Nurse sa King Fahad Medical City, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Greetings ngadto sa ato ang mga viewers sa ato ang live streaming all over the world. Ilabi na ngadto kang Mr. and Mrs. Rudy and Erlina Realiza Nunang sa New York City, USA, ngadto kang Vicente and Molina Jackson sa New Jersey, USA, o kang Elizabeth Painte o Sarina Ili Painte sa Chicago, Illinois, USA. So mga kato ang nagdala o kinabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan o uban pang mga umaabot nga mga sponsors nato labi na ang Department of Health o Provincial Health Office na adiri kauban nato ang ato mga bisita karong buntagan. So, sa atong pagpadayon, atong i-acknowledge ang pag-ihabot diri first and foremost, ladies first after men. Si Ma'am Wilma Bulahan, ang atong Information Officer sa atong Provincial Health Office. Good morning, Ma'am, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Okay, good morning sa tanang nagpaminaw sa Kapihan sa Dipolog. Nianaw sa ang Provincial Health Office karong buntaga maghahatag sa inyo sa impormasyon kabahin sa mga health advisory sa Department of Health. So nagpasalamat kami, ibalik na usap kami, may buntag. Thank you so much, and of course, lain nato gihapon nga bisita para butagay gikan sa Provincial Health Office, mag-hiskot kini nutrition. Kay doon na may mga tambok, pero malnourished, doon na po'y diwang sakto rapod, no? O, doon na po'y undernourished, no? So, muna na nga, ngayon si Dr. Dire nga, tinuhod ko, no? Okay na siya, okay na. So, kauban na to si Rosita Gonzales, ang atong Nutrition Officer sa Provincial Health Office. Good morning and welcome back to Kapihan sa Dipolog.
Okay, good morning sa tanan, ilabi na sa akong mga kauban, ilabi na ni Dr. Berlantes. May tuntag po sa tigpaminaw ni kapihan sa Dipolog. Sa giingon ni Ma'am Wilma, niya na po kami, taga-provincial health office para paghatag kaninyo sa eksakto nga mga informasyon, especially kabahin sa deworming. Nga among matulid na untaw unsay mga nahitabo sa niagi nga deworming last August 29, karon among yung hatagan o tinaw na explanasyon kabahin ano kung sa pagka-importante ang pagpurga sa mga bata. Daghang salamat. Thank you so much. And for the first time, may hagkanan diri ang atong sanitation officer sa Provincial Health Office, si Mr. Risty Campo. Good morning and welcome back. Welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning naman. Maayong sa atong tanan sa mga Norte. Kami karon para pagpasabot dahil sa Aydasol. Kung pag-gamit sa sakto sa atong Aydasol, sa mga sir, kani yung review sa karon ang Provincial Health Office o Department of Health. So, daghang salamat. Thank you so much. And before we proceed, ato na i-acknowledge ang atong panelist, ang atong former congressman o Dean sa College of Law, sa Rizal Memorial State University, Attorney Roselier Matoy Barinaga. Good morning, sir. Salamat dito. Gusto mo Dean Senior. Gusto mo mag-enroll karon? Ato mo sa kwan sa general issue. Salamat o we're very happy today and guest discussing a very important program. Salamat and have a happy Sunday. Thank you so much, Attorney Matoy Barinaga. And of course, for the very first time, atong madala sa kahanginan diri sa atong kapihan sa Dipolog, atong live streaming, sir, all over the world. We are very proud nga kung nagpasalamat nga nisanong siya sa atong imbitasyon karong buntaga nga makauban nato diri ikan yun sa regional kabuhatan sa Department of Health ang atong Assistant Regional Director si Dr. Joshua Brillantes, no? Thank you so much. Good morning, Doc, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Yes, mayong butag sa tanan nga sukit nga tigpaminaw ni aming istasyon o wala gina mo balibaran ang inyong imbitasyon tungod kay kabalumi nga importante sa kayo, especially kung sa'y mga health information nga dungog sa ato ang mga sukit nga tigpaminaw. Usang kini ka importante tungod kay nagisgot kini sa ato ang lawas o usa ka kapital o usa ka dili ta makalihok, dili na mahimong kolektibo, dili ta maayo ato ang panginabuhi kung naay diferensya ang mga kalawasan. Labi na nga sige tagisgot nga ato ang gimahal ang ato ang mga kabataan o usa sa ato ang kabalumi nga usa sa topic karon kabahin sa deworming nga ato ang paghimuon. So sa ngalan sa Department of Health, ang mga pasalamatan ang tigdumala sa ilang tanaw na mo sa ating Department of Health, isip partner ni aning mga programa. Okay, thank you so much then. Later on, masitiin ang ato ang taga-Philippine Red Cross, no? Atong suki pong amigo na ato ang suki kanunay si Mr. Mike Malaka, kauban siya kauban, no? Para masitiin rin para maki-share usab sila ng informasyon kabahin sa Philippine Red Cross. In the meantime, ang atong bisita diri nga kinapusgan si Assistant Regional Director Joshua Brillantes kay murag Bisaya naman jud ka sir no. Okay, so may we know a little about yourself, Doc, kay naman may board member sa 3rd District si Dr. Ruth Brillantes nga atong pong higala magsisir man sila panahapon ingnon nga na-interview ka namo sa Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat. Ako gikan akong yung gikanan nga lungsod kung asa nalubog ang ako ang pusod dito sa 3rd District sa Zamboanga del Norte sa Labason. So nahimo ko og MHO sunod sa mga tulog at tuig dito sa lungsod sa Labason. During sa time nga ako ang mama ang mayor dito sa lungsod sa Labason. So, amo ang pamilya doon yun sa politiko tungkol kaya akong ina nagsugod og barangay councilman, nahimong barangay captain, nahimong konsihal, nahimong vice mayor, nahimong siyang mayor dito sa lungsod sa Labason.
So ang ako pagumaliana na himo ko provincial health team leader dito sa Zamboanga Sibugay sunod sa mga 5 ka tuig pagkuman promote ko dito sa regional office as division chief. So sa miaging Oktubre lang i-appoint ko sa kong i-designate ako sa ni Secretary Garin isip OIC Regional Assistant Regional Director sa Department of Health. So si board member ang iyang isuol ang mukhang kabagwangan. So ako siyang sister-in-law si board member of Brillantes. Okay, so that settles din ko kanana ang curiosity, no? Dayon, he is no stranger dito sa atong lugar. Ay lumad siya nga taga Zamboanga del Norte, and we are very very proud nga aduna kitay dakong haligi nga nasa Department of Health nga gagikan diri sa atong probinsya kay makatabang alang sa pagpatubang sa mga programa sa maayong paglawas para sa atong mga katawhan. Kay health is wealth. Kung masakiton ang mga katawhan, dili mo lang po ang atong dapit. So, mao na dayon mag-isgot man kita mga kuan kana na atong maayong kalabuan alang sa ato ang mga kaigsunan atong mga katawan dinhi sa ato ang lugar o tibok country. Hinaot-unta nga maminaw ka mo aron makasabot kita, mahibaw kita unsay atong angayan nga buhaton aron kanunay nga naa kita sa maayong palawas ilabi na usab sa atong mga kabataan. So, Dr. Brillantes, unsay programa nga inyong ilusad karong mga panahona sa Department of Health katambayayon sa atong Provincial Health Office? Okay, although diniti sa karon pa nga programa kundi ginahimo na sa pipila ka mga tuig siguro I would say mga 5 years gihimo na kani sa DepEd. Kung dili lang sa DepEd kita dinhi no mga idadibaran na niagi usab akta ni ani nga programa. So wala siguro tayo pagpungga sa itong ginikanan sa una, ako din siguro may mong doktor, din siguro may mong nurse, din siguro wala siguro ka din tungkol kay dili sarang ang ato ang paglawas. So karon sa miaging July 29, naging ta ang first round sa ato ang National School Deworking Day. Kaya karon na po January 27, ato na sa usabing balikod isip ikaduhang alaw tungod kay sa usa ka tuig ginahimo nato ni kaduha no galak-an lang siya 10 ka bulan para na katong naa sa public schools no kinder to grade 6 bali 6 to 12 years old ato ano silang pagdungalan o pulga sa tibuok nasod. So Luzon, Visayas, Mindanao, nationwide, ibuon ka din. Karoon lang siya na hitabo na ibulan siya sa tibuok nasod tungkol kay ang Department of Health na siya sakto na pundo para ipalit ang mga medisina alang sa atong mga kabataan. So, dili sa tibuok rehiyon, magpulga ta o more than mga almost more or less mga 3 million ka mga kabataan para sa maong 1 million na kapit para sa ato ang mga nag-edad o 6 hangtod sa 12 ka tuig. So, kinder hangtod grade 6 ang ato ang hatagang pulga. O morning wag ginamo ni kaning imbitasyon wala mo ni balibari tungod sa nahitabo sa miaging tuig last July. Kabalo ta mga inahan, mga maestra, mga guardian sa mga bata nga nagkaguliyang na ay panik na nahitabo, na hysteria na nahitabo sa mga ginikanan. Kung di lang ginikanan hasta ato ang mga maestra na napanik,
nanago kay ibang atya na yung pag-anag lagaraw, yung andaman mga bulal sa mga ginikanan, kay kung saan naman tabo silang maalan, nabili na lang daw magpakita. So kato na experience, no, unique to na experience, and ako ang consider nga it was a learning experience, especially in the region, in Zamboanga region. Because sa ubang yung mga region, ikan sa NCR, sa Timog region, except ang Zamboanga region, Zamboanga Peninsula. Zamboanga Peninsula, nga nahitabo ko nga nangahandlok ipagdala mga bata sa hospital, no, na ipang painom, Mass hysteria. magkakos ay mass hysteria, tungod kay ang ilang hula-hula nga na ay hilo ang tambal, tungod kay laing ka-text sa laing lugar, no, especially mention nga sa Zamboanga del Sur, yung unang-unaan text, o naanak ko na hospital na ay nangamatay ng mga bata, tungod sa deworming. And then, ako'y sa kalugar ni sa Zamboanga del Norte, ang mayon daw na padala sa mga bata o gidala ang mga bata sa buwang dump truck para nabot sa hospital, wala daw nabot sa hospital na namatay ang mga bata. So, ako, pareho lang na ako, akong ginuna-una nga kung ako makaluwag mo lang itong ng text, manuato yung buko. Matalantang punta na uman ka mga bata, mga bata ilang tungod ni Ala. Pero among intahibalo sa mga katawhan, nga kato usalang ka negative ka information nga ipasa-pasa. Sayang kayo ang ato ang pribilehiyo nga unta ato ang mahatagan o serbisyo ang mga katawhan, pero ang taro na pulso ni antong panahon na katong text message, pato'y sigurado nga pulso, dili ang tambal mao'y pulsonos, no, ang katong text message. So, amo ang giawhan, amo ang gipahibalo ang mga ginikanan nga nganong ihimo pa ni nganong di pa lang itong ni undangon. No, kaya kung itong palingundangon, tungod lang ni atong mga negatibo, no, na mga informasyon, nagpasabot nga napilipin na sa mga bitot. No, so, atong ipadaong ang mga bitot. Ganun, huwag magkalapilin, tungod kinang padayon ang bitot o puyo niya sa diyan sa atong mga kabataan. Kung kamalutan na kung bitukon ang mga bata, dili sila mo tubo, sakto, tutot ang mga hitabo, and then gano'n, magsisigot pa ganit taong nutrition, no? Iodine deficiency, and then ang mental capability, no? Ang learning sa mga bata, o dili siya masakto. So, wala na ihimo na ito din na programa, anong matabangan ang atong mga bata. So, tungod niya na, ito na po din himuon karong January 27, kung among paliguro, o among igarantiya, kakaling tambal niya itong ihatag, safe siya. Mobilit niya siya ingon nga natay lain nga itago-tago nga agenda nga naakunoy gisagol sa tambal para hindi kadako sa mga bata, dili nakaanak. So, dili na tinuod nga mga misinformation niya po na siya, kung ipaliguro lang mo, nga kung mag-irregular na to o kung yain yung mga bata, ilikalag mo ano nila, magsigig na sila kino ang bata. Kaya naman, ipusod mo nila ang mga lawas. No? So, dili na po ang tungkol sa Department of Health. So, ang atoang tambal kailong niya, garantisado niya siya na safety tungod kay before, no? Probably distribute sa mga eskwelahan, puro niya na agi na o testing sa atong Food and Drug Administration sa safe and efficacy. Okay, thank you so much, Director Brillantes. Ato na i-acknowledge siya pag-iwag rin sa panelist na guwapo. Segunda na siya ni Attorney Barinaga. Naka-uniform kay, naka-attend man na sa filing para may luha. Pero sipiat mo, kawaman mo ka-uniform, may tagya, t-shirt. No? So, si Executive Assistant for Mr. Robert Pinsoy sa Office of the Provincial Governor. Good morning, sir. Good morning mga sa atong mga
bisita niya karon no sa DOH. Of course, atong kauban sa panel si former Congressman Master Barinaga, karon din sa College of Law, and then sa Assistant Regional Director, o kamang Will Mabulahan, Resty, o si Ma'am Rose. Sa atong mga sugiti paminaw, exciting nga itong topic karong buntaga, kay bahin yun sa atong maayong panglawas. May buntag ka na itong tarang. Thank you, Sir Robert. Lessons learned, Director Brillantes, na di kagugtan, diri gyud ra, unikay kay diri ra gyud sa Zamboanga Peninsula na nitong hitabo kag ikagugtan. Lessons learned. Unsa may mga ipang-bag-o ninyo, ipang-sagop ninyo nga mga bagong pamaagi karon nga implementasyon po sa Enero 27 aning deworming nga mahapsay na dayon successful ang pagpahigayon aning deworming activity, and then mo participate gayon ang tanan nga mga ginikanan sa ilang mga kabataan nga dili na kinahanglan nga kontragusto ang appeal sa deworming activity, dili na kinahanglan nga mangaway sa mga maestra kay mahadlok og unsay mitabo silang kabataan. Lessons learned, Director Brillantes, please. Okay, number one, siguro during the first round, kami sa Department of Health, medyo kampante although nag-advocate nag-orienta sa mga teachers, pero kampante tungkol kay katuuning galing activity, maskin wala ni